Subalit nang makilala ka, Jesus, binigyan mo ng pag-asa, itinuwid ang daan. Ang nais ko'y purihin ka, ang nais ko'y sambahin ka, pagkat kahanga-hanga ka, tapat sa iyong salita. Ang nais ko'y purihin ka, ang nais ko'y sambahin ka, pagkat kahanga-hanga ka, tapat sa iyong salita. Dati ang buhay ko'y puno ng bighati, walang inaasahan, walang patutunguhan. Subalit nang makilala ka, Jesus, binigyan mo ng pag-asa, itinuwid ang daan. Ang nais ko'y purihin ka, ang nais ko'y sambahin ka, pagkat kahanga-hanga ka, tapat sa iyong salita. Ang nais ko'y purihin ka, ang nais ko'y sambahin ka, pagkat kahanga-hanga ka, tapat sa iyong salita. O Diyos, ikaw ang nagbigay ng kahulugan sa aking buhay. Magmula sa dilim, liwanag mo'y natagpuan. Ako ay susunod ngayon at kailanman. Ang nais ko'y purihin ka, ang nais ko'y sambahin ka, pagkat kahanga-hanga ka, tapat sa iyong salita. Ang nais ko'y purihin ka, ang nais ko'y sambahin ka, pagkat kahanga-hanga ka, tapat sa iyong salita. O Diyos, ikaw ang nagbigay ng kahulugan sa aking buhay. Magmula sa dilim, liwanag mo'y natagpuan. Ako ay susunod ngayon at kailanman. Sa panahon ito na paulit-ulit na pagkalat ng virus sa ating paligid, ay sikapin natin na ipagdasal ang ating kapaligiran, ang buong mundo, na sana ay matapos na ang pandemya ito at tayo makamabuhay ng maayos kasama ng ating mga pamilya, kasama ng ating community. Kaya simulan natin ang paghingi ng awa sa ating Panginoon, paghingi ng tulong sa pamamagitan ng misa ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya natin Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos sa taliwanag ng Espiritu Santo ay sumayin ng lahat. Ang sumayin rin. Pinamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, kung tayo man ay nagkulang sa pagtitiwala sa ating Panginoon, kung tayo man ay hindi gumanap sa ating misyon na magpalaganap ng magandang balita sa lahat ng dako, humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Ako'y nagkukumpisal sa Diyos ng mga pangyarihan at sa inyo mga kapatid, sapagkat lupa akong nagkasala sa isip, sa wika at sa gawa, at sa aking pagkukulang, dahil sa aking sala, sa aking pinakamalaking sala. Kaya sinasamo ko kay Santa Maria laging ganyan, sa lahat ng mga anghel at mga santo, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin
Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakilang mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Kristo, bugtong na, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugod sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang o Hesus Kristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. O Diyos, tanglawan mo ang mga naliligaw ng daan upang makabalik sa iyo. Naway tumalikod sa kamalian ng mga sumusunod sa iyo at makilala ang katotohanan. Alang-alang sa anak mo si Jesucristo ang Panginoon namin, nabubuhay at nag-ahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pakinig tayo sa mga pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Noong mga araw na iyon, hinarap ni Amasias ang saserdote sa Betel, si Amos. Bulaan kang propeta, magbalik ka na sa Juda. Doon ka maghanap buhay sa pamamagitan ng iyong pamuhula. Huwag ka nang mamuhula dito sa Betel. Narito ang pambansang templo at dito sumasamba ang hari. Sumagot si Amos, hindi ako propeta, hindi ko ito hanap buhay. Ako'y pastol at nag-aalaga rin ng mga punong igos. Ngunit inialis ako ng Panginoon sa gawain iyon at inutusang magsalita para sa Kanya sa mga taga-Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ipakita sa amin, O Panginoon, ang iyong awa at iligtas kami. Ipakita sa amin, O Panginoon, ang iyong awa at iligtas kami. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niya ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung mga sisisi at di na babalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Ipakita sa amin, O Panginoon, ang iyong awa at iligtas kami. Ang pagkakapatan at pagbibigay magdadalumpalad, ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupa'y pawang maghahari yaong pagkatapat, at ang katarungan may maghahari mula sa itaas. Ipakita sa amin, O Panginoon, ang iyong awa at iligtas kami. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa'i bubungang mainam. Sa harapan niya'y yaong maghahari pawing katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Ipakita sa amin, O Panginoon, ang iyong awa at iligtas kami. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapaalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa
pakikipag-isa kay Kristo. At sa aking nga pakikipag-isa nito, inirangan niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Yan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Kaya hindi kadakila ang pag-ibig na pinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos natin maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Pinagpala ang dumarating ng hari sa ngalan ng Panginoon. Kapayapaan sa langit at kaluwalhatian sa kaitaasan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Marcos. Lulagi sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugo silang 12 at binigyan ng kapangyarihan sa maruruming espiritu. Ipinagutos niya sa kanila na huwag silang magdala ng anuman sa paglalakbay, kundi isang tungkod lamang. Walang tinapay, walang supot, walang salapi sa pamigkis, ngunit makapagdadala sila ng mga pangyapa at huwag magsusuot ng 2 mahabang baro. At ipinagbili niya sa kanila, saan mang bahay kayo pumasok, ay doon kayo manirahan hanggang sa inyong pag-alis. At saan mang dako hindi kayo tanggapin at hindi kayo pakinggan. Umalis kayo roon at pagpakin ang alikabok sa inyong mga paa bilang pagsaksi laban sa kanila. Sila ay nagsiyaon at nangaral upang akiting magsisi ang mga tao. Nagpalayas ng maraming demonyo at nagpagaling ng mga may sakit sa pagpapamagitan ng pagpapahid ng langis. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, 2021 years ago ay tinawag ng ating Panginoon sa Banal na Ebanghelyo kanyang nalagay. Pagkatapos ay sinugo niyang 2 upang mangaral ng Ebanghelyo, pagkarang bigyan sila ng kapangyarihan. Ang bunga nito ngayon ay mayroong 2.382 billion na mga Kristiyano sa buong mundo. Sila ay mga naniniwala kay Kristo, sila ay mga tagasunod kay Kristo, at maring sila ay may kaalaman tungkol kay Kristo. Sa kabila ng 2.382 billion sa mga Kristiyano, ay may 1.329 billions na mga Katoliko sa buong mundo. Sinasabi natin na tayong mga Pilipino, ang the only Christian country sa Pilipinas, sa buong Asia, sapagkat tayo ay may 80 to 86% ng ating populasyon ay mga Katoliko. Subalit alalahanin natin na tayo lamang ay pangatlo sa buong mundo sa mga bansa na may pinakamaraming mga Katoliko sa kanila. Nagsimula sa 12
12 mga alagad. May hirap, simpleng mga tao, fishermen, isang tax collectors. Pero nagbunga, lumago ang pagiging Kristiyano sa buong mundo. Kung itong project na ito ng ating Panginoon that time ay ngayon sisimulan, maaaring ang gagawin ng magsisimula ng project ay kailangan nila yung mga qualification ng mga tao. Yung mga tao matataas yung qualification na silang gagawa pala mga tungkulin. Maaaring may mga project study, may mga planning, mayroong mga finances na kinakailangan. Ang lahat na i-consider sa ngayon. Pero nang itinalaga ng ating Panginoon yung 12 at sinugo na mag-aral, ang binigyan lamang niya ng pansin ay mga bagay na kinakailangan. At ito nga ang gusto kong bigyan ng pansin, sapagkat ito ay napakahalaga para sa ating mga tao, para sa atin na mga tagasunod kay Kristo. Ano ang kailangan sa misyon ng pagpapalaganap ng magandang balita? Sa Banal na Ebanghelyo ay maliwanag. Una sa lahat, sa Banal na Ebanghelyo ay napakinggan natin, tinawag ng ating Panginoon ang mga alagad. Ang ibig sabihin ng pagtawag ay sila ay nagkakaisa. Sa pagtawag na ito, inalam ng ating Panginoon ang katayuan ng bawat isa. Ang ugnayan ng bawat isa ay napakahalaga sa misyon ito. Sapagkat noong panahon yun ay nakikita ng ating Panginoon na mayroong mga entrega sa bawat isa. Nagkakaroon ng inggitan, nagkakaroon yung iba ng pagmamataas. At dahil dito gusto ng ating Panginoon na mawala ang lahat ang yun. Upang magtagumpay ang misyong ito, ay kailangan yung pagkakaisa ng lahat ng kanyang mga alagad. Sa panahon ngayon, kung tayo gumagawa ng mga projects, o tayo ay may mga malaking projects, sa ating trabaho ay nagkakaroon ng mga planning, nagkakaroon ng mga workshop, upang malaman yung ugnayan ng bawat isa. At ganun din upang malaman kung ang lahat bang mga membro ay alam kung anong dapat gawin at dapat nakani-kanilang mga responsibilidad sa project na ito. Ganun din sa ating Panginoon. Sa pagtawag niya sa mga alagad ay gusto niyang malaman. Ano ba ang nalalaman nila tungkol sa project? Ano ba nalalaman nila tungkol kay Kristo na dapat ipangaral? Kaya nga dito'y maliwanag na tinanong niya yung mga alagad. Tinanong niya yung mga alagad nung una. 3 ulit niyang tinanong si Pedro kung minamahal niya. Gusto niya makasigurado na yung loyalty, yung katapatan ng bawat isa ay naroon sa kanya. At kung ano ang pagkakilala sa kanya. At dahil ito ang ipangangaral nila sa lahat ng tao. Tinanong niya si Pedro, ano ang palagay ng mga tao tungkol sa akin? At iba-iba yung palagay nila. Pero nang tinanong ng ating Panginoon, ano ang palagay naman ninyo tungkol sa akin? At naroon ang kasagutan ni Pedro kasi nasabi niya, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. At dahil sa sagot na ito, yung assurance na talagang kilala ng mga alagad ang ating Panginoon. Doon niya sinabi kay Pedro, ikaw ay Pedro, at sa batong ito, itatayo ko ang aking simbahan. Minamahal ko mga kapatid, bakit maraming nagkakawatak-watak na organisasyon ng simbahan? Bakit maraming grupo na nagkakaroon ng problema sa kanilang misyon ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo? Sapagkat wala silang unity, nagkakawatak-watak sila. Yung iba ay kulang sa kaalaman tungkol sa ating Panginoon at sa aral ng ating Panginoon. Kaya sa bandang huli, hindi ang aral na ng ating Panginoon, hindi na si Kristo ang ibinibigay nila sa kapwa, kundi ang kanilang sarili. At dahil dito, sila ay nangihina, nagkakawatak-watak, sila ay tumitigil. Ang isa pang makikita natin sa Banal na Ebanghelyo na kinakailangan. Alam natin na napakalaking pananagutan ang ibinigay ng ating Panginoon sa mga alagad. At dahil malaking pananagutan, marami silang kailangan.
Sinasabi dito sa Banal na Ebanghelyo, yung mga necessity, yung mga essentials lamang ang dapat yung gawin at dalhin. Subalit, huwag na kayong mangamba sa lahat ng iba ninyong pangangailangan. Sa Matthew chapter 6, verse 31, sinasabi ng ating Panginoon, huwag niyong isipin kung saan kayo kukuha ng pagkain, ng inumin at tirahan, sapagkat hindi kayo mga pagano. Yung mga pagano ang nagtatanong, saan kami kukuha ng aming pagkain? Saan kami kukuha ng aming inumin? Saan kami titira sa aming gawain ito? Sapagkat wala silang Diyos na inaasahan magbibigay sa kanila. Pero para sa inyo, kayo ay iba. Kayo ay may Diyos. Kayo ay may Diyos na nakakakita, nakakakilala sa inyo. Alam ng aking Ama sa langit ang lahat ng kailangan ninyo at hindi pa ninyo hinihingi, ipagkakaloob ito sa inyo. Kaya nga sa aming gawain sa pagtupad ng misyon ito, ang lahat ng kailangan ay ibibigay sa inyo. Ang lahat ng kaalaman ay ibibigay sa inyo sapagkat kayo ay mahal ng ating Panginoon. Sa Banal na Ebanghelyo rin ay nakikita natin na binigyan sila ng kapangyarihan. Kaya ang kapangyarihan ng mga alagad, kapangyarihan ng mga tumutupad sa misyong ito ay nanggagaling sa Diyos. Walang kapangyarihan ng mga alagad, anuman ito, kundi ito ay nanggagaling lahat sa ating Panginoon. Binigyan sila ng kapangyarihan magpalayas ng masamang espiritu. Binigyan sila ng kapangyarihan na magpagaling ng mga may sakit. Binigyan sila ng kaalaman at kapangyarihan upang mangaral kahit doon sa mga hindi naniniwala sa ating Panginoon. Ang lahat ng ito ibinigay ng ating Panginoon at ang kapangyarihan nito ay nanggagaling sa Kanya. Ito'y paalaala sa mga alagad at ganun din sa atin. Na tayo man kung tayo magtagumpay sa ating mga gawain, ang tagumpay natin ay dahil sa kapangyarihan ibinigay sa ating Panginoon. Huwag tayong matukso na kung tayo nakakagawa ng kabutihan, na kung tayo nakakagawa ng maganda sa ating kapwa, ang ating pinupuri ang ating sarili. Dapat alalahanin natin, ito'y lahat ay nanggagaling sa ating Panginoon. Kailangan natin yung humility, sapagkat habang tayo tumataas, dapat tayo nagpapakababa, sapagkat ang pagtaas natin ay nanggagaling sa Diyos. Dahil dito, ang kaligayahan natin, ang tagumpay natin, ay hindi gagaling sa ating sarili, kundi ang lahat ay dahil sa ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, tayo na ang mga bagong alagad. Ano man tayo, sino man tayo, saan man tayo naroon, tayong lahat ay binigyan ng misyon ng ating Panginoon. At huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba, sapagkat katulad ng 12 alagad na isinugo ng ating Panginoong dala-dalawa, binigyan sila ng kapangyarihan at kakayahan. Ganon din ang bawat isa sa atin. Kaya huwag tayong manghina at matakot. Bibigyan tayo ng kapangyarihan at kakayahan ng ating Panginoon kung tutok din natin ang ating tungkulin. Dito sa Archdiocese of Sydney, ang mission plan ng Archdiocese and go and make disciples. Nang ibig sabihin, tayo ay isinusugo na maging alagad. Tayo ay inaanyayang makiisa sa programang ito ng misyon ng simbahan ng Archdiocese at misyon natin lahat. At kung tayo ba ay nasa iba't ibang dako, ganito rin ang misyon ng lahat ng simbahan. Sana makiisa tayo. At kung tayo ba ay nakikiisa na, tayo ay nasa mga grupo na gumagawa at tumutulong sa ating panood simbahan. Ito ay encouragement sa atin na tayo magpatuloy. Kung tayo nahihirapan, magtiwala tayo sa kagandahang loob ng ating Panginoon. Siya ang magbibigay ng lakas sa atin. Siya ang magpapalakas sa atin sa lahat ng mga pagsubok sa atin. Alalahanin natin na sinabi niya, kayo ay isinusugo ko na parang mga tupa sa gitna ng mga lobo.
Pero huwag kayong mag-alala. Ibibigay ko ang proteksyon para sa inyo. Katulad din sinasabi niya sa Banal na Ebanghelyo, kung kayo hindi tanggapin, umalis kayo doon. Pagpagin ninyo ang alikabok sa inyong mga paa. Ipagtatanim ko kayo at sila ay mawawalan ng biyaya dahil sa kanilang ginawa. Minamahal ko mga kapatid, 2021 years ago ay sinabi na ito ng ating Panginoon. Ipinadala na niya ang mga alagad at ito'y patuloy pa rin niyang pinapadala hanggang sa ngayon sa pamamagitan natin tayong lahat ng mga Kristiyano na naniniwala sumusunod kay Kristo. Tayo sinasabihan, humayo kayo sa buong mundo, ipahayag ninyo ang banal na Ebanghelyo. Bilang patunay na tayo handa sa pagtupad sa ating misyon, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, Kristo sa anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, dala ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, ibinaon, nangaw sa mga impyerno, nang may tatlong araw, nabuhay ng muli, umakyat sa langit, nalululog sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon ang pumula, palilito at hukom sa nangabubuhay at namamatay ng lahat. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa kawawalan ng mga kasalanan, mabubuhay na maguli ang namatay na tao, at may buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Manalangin tayo upang buong pananampalataya natin marinig ang mensahe ni Kristo. Ipahayag ang pananampalataya nito at isabuhay ang ipinahayag natin. Sagutin natin ang bawat panalangin. Panginoon, maging tapat nawa kami sa iyong salita. Panginoon, maging tapat nawa kami sa iyong salita. Upang dinggin at ipagpatuloy ng mga Kristiyano sa buong daigdig ang mapagligtas ng gawain ni Kristo, lalo na ngayong nagraranas tayo ng pandemya. Manalangin tayo. Panginoon, maging tapat nawa kami sa iyong salita. Upang lahat ng mga misyonero at mga nagpapalagap ng mabuting balita ay makatagpo ng lakas sa kanilang panalangin at sa tulong ng pamayanang Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, maging tapat nawa kami sa iyong salita. Upang ang mga may sakit, may kapansanan, matatanda, nalulumbay, at nasisiraan ng loob dahil sa COVID-19, ay makapagtagpo ng pag-asa sa pagmamahal ni Kristo at ng mga kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon, maging tapat nawa kami sa iyong salita. Upang maging tapat kami sa pananampalatayang Katoliko at maging mga saksi sa pamamagitan ng aming pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, maging tapat nawa kami sa iyong salita. Ipanalangin din natin ang ating pansariling intensyon. Panginoon, lahat nawa ng aming pagpupunyagi ay iyong kaloob. Patuloy mo kaming tulungan. Marating nawa namin ang kaganapan sa pamagitan ng iyong kagandahang loob. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Purihin ka, Panginoon Diyos, ng lahat ng kinapal sapagkat siyang kabutihan ay tinanggap namin ang tinapay na iniyari sa iyo, na galing sa lupa at pinagpaguran ng tao, upang maging tinapay na pagdudulot sa amin ng buhay na walang hanggan. Purihin at ipagdaral ng Diyos magpakailanman. Purihin ka, Panginoon Diyos, ng lahat ng kinapal sapagkat siyang kabutihan ay tinanggap namin ang alak na iniyari sa iyo, na galing sa punong ubas at pinagpaguran ng tao, upang magiinumin ang aming kaluluwa. Purihin at ipagdaral ng Diyos magpakailanman. Manalangin kayo mga kapatid, ito ito ating sakripisyo naging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong sakripisyo sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating ikagagalingan ng buwan niyang iglesyang banal. Malugod mong tulayan ang maalay na iyong simbahan. Loobin mong dumami at maging banal ang mga nakaalim sa Kanya, sa wika at sa gawa, alang-alang kay Kristo aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin, Isipin ninyo at mahalin ng Diyos. iniisip namin siya at minamahal. Pasalamatan natin ang Panginoon natin Diyos. Marapat at matuwid. Tunay nga marapat at matuwid ang kupatakaagaling na magpasalamat sa iyo. Kaming lagi sa iyo ang banal, alang-alang kay Kristo anak ng mahal. Sa pamagitan niya na siyang salita ng Diyos ay ginawa mong sansinugo. Nang sinugo mo siya upang maging tagapagligtas namin at manunubos, ay nagkatawang tao lang na Espiritu Santo at isinilang ni Santa Maria Virgen. Sa pagsunod niya sa iyong kalooban upang magapi ang kamatayan at ipahayag ang muling pagkabuhay, idinipa niya ang mga kamay sa krus na makamit sa iyong sambayang banal. Kaya kasama ng mga anghel at mga banal, ay pinagbubunyi namin wala ang iyong kaluwalhatian. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, Hosana sa kaligtasan. Pinagpala ang paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaligtasan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal, at siya nagmulang lahat ng kabanalan. Bastasan mo sana mga kaloob na ito sa pamagitan ng iyong Espiritu, upang sa aming kapamanuto ay maging katawan at dugo ni Jesucristo, aming Panginoon. Bago siya kahirapan at nagpakasakit, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Hinati yun at ibinigay sa kanyang mga alagad na ambika. Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Gayun din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang dalis. Muling nagpasalamat sa iyo at ibinigay yun sa kanyang mga alagad na ambika. Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang lipan, na sa inyo sa lahat ay bubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa amin. Ipagdala natin ang sakramento ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay,
si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Kaya sa paggunita sa kamatayan at muling pagkabuhay na iyong anak, inaalay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagbibigay ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahalong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang isinasama namin na kami makipinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Alalahanin mo, Panginoon, ay yung simbahan sa buong daigdig. Kasama Santo Papa si Francisco, ang Arcebispo si Anthony at lahat ng mga pari. Gawin mong ginapang yung simbahan sa bukod ng pag-ibig. Alalahanin mo rin ang mga kapatid na nahimlayan at umasa muling mabubuhay at lahat ng mga yumaw. Tanggapin mo sana sila sa maluwalhati mong harapan. Maawa ka sa aming lahat. Gawin mo kaming marapat na pumasok sa buhay na walang hanggan. Kasama ni Maria bilang Ina ng Diyos, kasama ng mga apostol at lahat ng mga banal, na tumupad na yung kalooban sa lahat ng panahon upang magpuri sa iyo, alang-alang kay Yesu Kristo anak mo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanyang Diyos na mga makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at pinagdarangal, kay sa Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang kanda na ating katapatan sa ating Panginoon sa pagsunod sa kanyang misyon at sa ating misyon, dasalin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasanin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipentulot sa tukso, at iyaman kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin ang Panginoon na ligtas mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan, upang sa tulong na iyong awa, ay lagi kayo maligtas sa kasalanan at palayo sa lahat ng ligalig. Samantalang hinihintay namin ang masayang pagbabalik ni Yesu Kristo aming manunubos. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan at kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. O Panginoon Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ipinagkakaloob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mo sa alang-alang ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya na iyong simbahan. Pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kasisiyan na iyong kalooban, nabubuhay ka tagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Ay sumayo rin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos, walis ng mga kasalanan sa lipunan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa lipunan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa lipunan, Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang Kordero ng Diyos, narito siya nag-aalis ng mga kasalanan sa lipunan. Mapalad tayong tatanggap sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo sa aking katawan. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ang aking kaluluwa.
saan mang dako ako magtungo. Panginoon, maglilingkod sa'yo. Sa bawat araw dito sa mundo, alam kong sasamahan mo ako. Buhay ay ibibigay sa'yo, O Diyos, sa karangalan mo. Panginoon, binibigay sa'yo bawat hakbang at pagdaraanan ko. Dalangin ko ang kalinga mo, saan mang dako maglilingkod sa'yo. Katapatan mo'y panghahawakan ko, mga pangako mo'y kalakip nito. Saan mang dako ako magtungo. Panginoon, maglilingkod sa'yo. Sa bawat araw dito sa mundo, alam kong sasamahan mo ako. Buhay ay ibibigay sa'yo, O Diyos, sa karangalan mo. Panginoon, binibigay sa'yo bawat hakbang at pagdaraanan ko. Dalangin ko ang kalinga mo, saan mang dako maglilingkod sa'yo. Panginoon, binibigay sa'yo bawat hakbang at pagdaraanan ko. Dalangin ko ang kalinga mo, saan mang dako maglilingkod sa'yo. Saan mang dako maglilingkod sa'yo. Manalangin tayo. Ang mga kaloob na binigay mo sa amin, Panginoon, ay matanggap sa aming malimit, nang sa gayon ay tumalab sa aming buhay ang kanilang bunga. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Kapasalamat ako sa pagdalo niyo sa misang ito, saan kayo naroon, lalo na sa panahon ito na ng pandemya. Sana ipagpatuloy natin panalangin ng bawat isa, kaligtasan natin at ang buong mundo. Sumayin ang Panginoon. At sumayo rin. Naway pagpalay kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumain tayo mapayapa, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Sa bawat oras at sandali, magpupuri sa'yo lagi. Pagsambay mananatili,
sa'yo ang walhati sa bawat oras at sandali. Susunod sa'yo lagi, salita mo'y mananatili sa buhay ko'y maghahari. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iyalay maging buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali maging gintong panahon. Sa bawat oras at sandali